Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master, at ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-106 na gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. This episode's disclaimer is voiced by Jan. Sabi ni Jan, more power and hope you can use my recording. If you want to share your own version of the disclaimer, you can record it and send it to campfirestoriesph@gmail.com. If this is your first time listening to the San Telmo Society segment of our podcast, ito ay ang mga narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang mga topics at iba't ibang mga sources ng katatakutan. Pero the bottom line is, it's all rooted in our primal fears. Now, keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka simpleng kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, and if ever you do, just take it easy. With that out of the way, punta na tayo sa unang kwento ngayong gabi mula kay Joyce from Iloilo. At ang kanyang kwento about a lady in white. Hello po, Camp Master. Ako po si Joyce from Iloilo. I recently discovered your podcast while trying to find a horror podcast na hindi cringe na todo ang sound effect at pangit ang boses. Not until I found your podcast and I said, this is it. Masyado pong mahaba ang kwento pero sana mapili mo. To start my story, it was year 2015. The summer after my graduation noong elementary ako, I was on my way to Villa Plaza in Iloilo City. I was 12 at that time. Pupunta dapat ako sa kuya ko na malapit ang apartment sa Plaza Villa noon. Kahit 12 pa lang kasi ako noon, marunong na akong mag-commute at saka hindi malayo ang Santo Domingo kung saan ang bahay namin noon sa Plaza Villa. When I was about to cross the road, my mind went blank and I just realized nasa gitna na ako ng daan. I couldn't move my feet, and I was not able to process my mind. The next thing I knew, I woke up at the hospital, and I was told I was hit by a passenger bus. It was a Ceres bus. Isa sa mga bus operators sa amin. I was thankful I was still alive, and the driver didn't run away from what he did. He even visited me at the hospital where I was admitted. He was with his wife when he was driving the bus, and together with his wife, they went to my room. When they saw me, they thought they entered the wrong room. They had to confirm it many times because they couldn't believe it. And my sister asked them why they were not convinced. And they said, "Hindi ikaw yung babaeng nasagasaan?" We were confused why they said that, so we asked again why, and he said, "Dalaga ang nasagasaan ng asawa ko. Nakaputi at mahaba ang buhok." I was shocked, because at that time I was just 12 years old and I was wearing brown shirt and yung buhok ko ay hanggang balikat lang. We just let it all slide. Sabi namin baka dahil sa mga mata ko lang yun. Kasi during that time, medyo malabo na yung mga mata ko at baka gumagawa lang yung mag-asawa ng kwento. 2 years have passed. Lumipat kami sa unang bahay sa aming compound. Though 3 bahay lang naman yung nakatayo sa lupa ng auntie ko. Simula bata ako, doon na kami sa likod na bahay na nakatira. But my auntie decided to sell the house. Yung daughter-in-law niya na nakatira sa ikalawang bahay ay umalis na din. Kaya inumpisa na ang pag-demolish doon sa isang bahay na yun. It was then when things got really scary. The house had 2 floors, but it only had 1 room upstairs.
And that time, my brother and sister already have their own family. So the room upstairs is where my sister, her kids, and her husband were sleeping. Sometimes doon din ako natutulog kasama si tita, yung mama nila. Call center kasi yung work ng asawa niya at that time, kaya doon kami natutulog. Sometimes, pag day off ng asawa ni ate, ay sa labas ng room nila, may living room na maliit doon. Doon kami natutulog ni tita. Malaki naman yung space sa itaas, kaya kasya yung kama na pwede naming tulugan. And since temporary lang naman yung setup at ibebenta na ang bahay, ay nagtiis na lang din muna kami. Sa first floor naman, ang brother ko at ang wife niya. Walang room sa ilalim kaya ang ginawa nila ay yung mga cabinet nila na matataas ay inilagay nila doon. Para kahit papaano ay may separation ang living room at ang dining area namin. That time yung brother ko ay home-based call center agent while his wife was an on-site call center agent. Yung computer ng brother ko ay nasa gilid lamang ng cabinet na ginagawa nila as barrier sa kanilang tinutulugan. I was eating with my sister sa kusina, malapit lang sa kung saan sila natutulog. Maliit lang kasi yung living room. Nagkukwentuhan pa kami ng sister ko nung bigla kaming nakarinig nang nagtatype sa PC ng brother ko. We both stared at the PC na nakatalikod sa amin. We both stopped talking as it continued to type something on the computer. And the thing was, no one was there. Another thing we experienced was when my brother decided na samahan yung sister-in-law ko kasi magtatrabaho na siya sa call center around 8 p.m. noon. Nag-CR ang sister-in-law ko. Nagulat kami nang biglang lumabas ng bahay si kuya at tinatawag ang sister-in-law ko na wait daw at bakit daw siya nagmamadali at hindi siya hinintay. Nagulat kami kasi nakita namin pumasok si ate sa CR. Bumalik agad si kuya ng bahay na namumuti at lumabas na si ate ng CR and he said, "Hindi ba ikaw yung sinundan ko? Nakaputi at mahaba yung buhok. Kaso biglang nawala bago ako makalabas ng gate." We were all shocked and we remember his description is similar to what the bus driver and the wife said, describing the woman na nasagasaan daw nila. The morning after when my tita went outside, our neighbor asked my tita, "Mare, bakit gabi-gabi na lang si Joyce tumatayo sa harap ng bintana ninyo sa itaas at tumitingin sa kalsada sa labas?" Naka-sliding door kasi yung mga bintana ng bahay. At yung bahay na nasa gilid lang namin ay isang floor lang at kitang-kita sa itaas kasi yung sliding door ay hindi masyadong tinted. What scared my tita is what our neighbor added. "At bakit lagi siyang nakaputi? Humaba na pala yung buhok niya?" Yes, same description. And yung bahay na tinatayo sa harap namin kung saan doon din natutulog ang mga nagtatrabaho ay laging nakikita na may pumapasok na babaeng nakaputi na mahaba ang buhok at pumapasok sa gate namin. They were all seeing the same lady in white. Nangyari lamang lahat yon nung malapit na kaming umalis kasi ibebenta na ang bahay. For almost 30 years, doon na nakatira ang pamilya ko. Nung paalis na kami, tsaka nagparamdam kaya naisip namin baka ayaw niya kaming umalis. Yun ang naging experience namin. Thankfully, mabait ang nagpapakita. We left the house unharmed. We even said to ourselves, baka yun din yung tumulong sa akin nung nasagasaan ako. Imagine I was hit by a bus and no other signs of physical injury except some bruises and no signs of internal bleeding. Years have passed. From high school ako at ngayon ay college na. My sister received a message from our old neighbor asking if the things we experienced at our old house was true. Dahil sabi niya, ngayon pa lang kasi fully build ang dating bahay niyo at isang karpentero ay napossessed at sumisigaw daw ang karpentero. Bakit daw sinisira ang bahay namin at nasasaktan daw ang anak niya? Hi Joyce, thank you for your interesting story. I enjoyed reading it at ang pinaka natakot ako was when the neighbor asked your tita kung bakit ka daw nakatayo sa harap ng bintana.
Medyo nakakatakot na isipin na mapatingin ka sa kapitbahay mo at may babae sa bintana kasi. It's interesting to notice then na your story started on a freak accident and halos puro ibang tao nakakakita ng mga sightings. Pero hindi kayo. Other than your brother, of course. But that's also funny because you would think your brother would know how his wife looks like. My mind went into questioning why the usual depiction of a female specter is always wearing white. I can't find an answer immediately pero may nakita ako na kaya daw laging nakaputi ang mga multo dahil nung unang panahon ay binabalot sa burial shroud or tela ang mga bangkay bago pa nauso ang mga ataol. That doesn't make sense in the world today kung saan marami na ang ways to bury the dead. Pero I guess that's another episode to explore. Thank you, Joyce. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story. That and more, coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay galing kay Bok at nangyari ito sa kanyang tatay nung nasa Nueva Ecija sila. Pakinggan natin. Hi Camp Master, tawagin mo na lang akong Bok, residente ng isang bayan sa Nueva Ecija. Lagi kong sinasabay sa trabaho ang pakikinig ng podcast ninyo. Bilang isang night shift worker, malaking tulong ang podcast mo para hindi ako antukin. May ikukwento lang ako at kung kailan ko ito sinulat, yun din ang araw na nangyari ito. April 1, 2023, 8:25 a.m. Ginigising ako ng misis ko kasi sabi niya, nanginginig daw yung papa ko sa lamig. Dali-dali akong bumangon para tingnan siya at totoo. Nanginginig siya sa lamig at nakabalot siya sa makapal na comforter at hindi makatayo. Unang pumasok sa isip ko, baka na-dengue si Daddy. Kasi ganyan na ganyan ako noon nung na-dengue ako last 2020 before the pandemic. Tinatanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya, baka nabati ako doon sa kanto papasok ng bukid ni mama mo. Sagot niya. Hindi ako naniniwala nung una kasi bakit naman mayroong maiistorbo sa lugar na yun? Gayong wala namang ibang nakatira sa lugar na yun. O baka ang tinutukoy niya ay isang uri ng elemento. Tumawag ako agad sa mga kapatid ni Daddy para magpatulong kung anong pwedeng gawin. Wala pang 5 minutes ay dumating na si Ninang na kapatid ni Daddy. Pagpasok nila ng kwarto kung saan nakahiga si Daddy, sabi niya agad, "Hala, baka nabati ka na naman." Agad nagpakuha si Ninang ng itlog na hindi pa nailalagay sa ref at agad kaming pumunta sa kilalang magtatawa sa bayan. Tawagin na lang natin siyang Aling Cristina. Habang pupunta kami, tinanong ko ulit si Daddy kung alam niya yung entity na nagbabantay sa bukid. Sabi niya, 2 yun. Isang matanda na may malaking sombrero at isang bata. Matagal nang nagbabantay ang 2 yun. Dahil una nang nabati si Uncle Loret at Uncle Benny mo sa lugar na yun. Si Uncle Loret ay nagtubig ang mata habang si Uncle Benny ay tinubuan ng parang kaliskis sa anit. Nung andun na kami sa bahay na magtatawas, nakita ko sa tabi ng kanyang bahay ay parang maliit na simbahan at ang nakalagay na pangalan ay Cristiano de Espiritistas. Sabi ko sa sarili ko, mukhang matagal nang nagtatawa si Aling Cristina. Nung isinalang na si Daddy, sinabi niya agad kay Aling Cristina, baka po may naistorbo ako doon sa bukid kaniyang umaga. Okay naman po yung pakiramdam ko bago ako umalis. Akala ko pa nung una baka sa gatas na nilagay ko sa kape. Kasi nakailang balik ako sa banyo. Nag-grass cutter ako dun sa pilapil. Tapos biglang kumulo ang tiyan ko. Nagbanyo lang ako saglit tapos pagbalik ko, lamig naman na ako. Wika ng aking ama. Habang itinatayo ni Aling Cristina ang itlog, hindi ko na mamalayang kausap na pala niya ang nagbabantay ng bukid. Ang sabi ni Aling Cristina, malaking tao, nakasombrero ng malaki at may kasama itong bata. Nagulat ako kasi yun mismo ang sinabi ni Daddy na nagbabantay ng bukid bago kami pumunta sa magtatawas.
Sabay sabi ni Aling Christina, masama daw ang loob ng nagbabantay sa bukid mo. Kasi hindi ka man lang daw nagpasalamat kahit kaunting pagkain lang. Sumagot naman ang aking ama. Nag-aatang naman ako kapag nagpapakain ako ng mga tao ko sa bukid. Isinasabay ko dun sa mismong lugar niya. Sumagot ulit si Aling Christina. Bigyan mo daw sila ng gusto nilang atang. Isang manok na pinakuluan, walang asin o kahit ano pang pampalasa. 1/4 na karne ng baboy, parehas din na walang pampalasa. Sigarilyo, yung dibilot, candy, latik, at isang lapad o gin. Yun daw ang gusto ng nagbabantay sa bukid mo. Habol pa nitong sabi na ilagay mo yung atang sa mismong pinagbabantay nila mula 3:00 hanggang 6:00 ng hapon. Ibalot mo ito ng ginamit mong damit kanina o kahit yung bagong laban na damit. At doon natapos ang tawas ng aking tatay. Sobra ako na-impress kasi nung nagpunta kami ng magtatawas, nanginginig pa din sa lamig yung airpot ko. Nung natapos kami, akala mo walang nangyari. Habang sinusulat ko to, andon si airpot ko at airmat ko sa bukid para ilagay din yung dinasalan na atang. Madami talagang bagay sa mundo na hindi maipaliwanag ng sensya. Kaya sa mga kapwa ko na tagapakinig, matuto kayong magbari-bariya po o tabi-tabi po. Lalo na sa hindi nyo kabisadong lugar. Lubos na gumagalang, Bongko. Hello, Bok. Thank you sa pag-send mo ng story sa amin. Kayo ba, campers? Naniniwala ba kayo sa bati? Bati is just like when an elemental or spirit or even another human being sends you bad jujus or negative vibes to make you feel off or worse, make you feel sick. Actually, mga Filipinos ay may alam na very common na counterspell for this. Alam nyo ba yun? Tabi-tabi po. Or sa ibang lugar, bari-bari. Yes, tabi-tabi po can be considered a counterspell kasi it's verbal and it's meant to shield you for any hex. I think pwede rin i-categorize yung pwera usog as a common protection spell. Nakaka-impress din yung role nung albularyo ng bayan, no? Because sila yung parang nag-uugnay or nagbe-bridge dun sa mga taong may problema, sa mga tao o sa mga nilalang na hindi nakikita. Para siya naging barangay captain pero world kasi ibang dimension yung kausap nila. So, nagde-negotiate sila and then they find a mutual compromise para dun sa magkaibang partido. So, nakakatuwa, no, na ganun yung role ng isang albularyo. Kaya, yun. What do you think, campers? May iba pa ba kayong commonly known na spells or mga bati? Let us know sa comment section, okay? We have another story tonight and it happened in Negros Oriental. Nung nadestino noon si AJ, anong nangyari sa kanya sa staff house? Pakinggan natin. Ako si AJ. Nagsimula ang aking horror experience nung ako ay bumisita noong August 2021 sa isang office namin na matatagpuan sa isang city sa Negros Oriental. After naming bumisita sa site, kinailangan na nila akong ihatid sa staff house na matatagpuan sa karatig na bayan ng aming opisina. Ang lugar na ito ay hindi pa ganun ka-develop kaya puro bukirin ang makikita sa daan. Paakyat ang tatahakin dahil bundok ang lugar. Maraming malalaking bahay na makikita dito kaya maiisip mong madaming nakatirang mayayaman. Dahil nakakontrata pa ang kumpanyang aking pinagtatrabahuhan sa isang staff house, doon ako dinala ng dati kong manager para magstay muna. Unang araw ko sa bahay, sobrang nagandahan agad ako dahil malayo sa main road, mga 5 hanggang 10 minutong paglalakad bago ka makalabas ng main road. Liblib din ang lugar at may kalayuan ng kapitbahay dahil malawak ang mga lupain na kinatitirikan ng bawat bahay. Dahil staff house ito, may 4 na apartment type units dito, 2 sa baba at 2 sa itaas. Sa akin napunta ang kwarto sa second floor sa left side. Malaki ang unit at may 2 kwarto, kasya ang 2 pamilya.
Pero dahil mag-isa lang ako, isang kwarto lang ang ginamit ko. May mga nakatira din sa ibang units na empleyado din ng kumpanya na aking pinagtatrabahuhan. 2 sa second floor sa right side at 2 sa first floor sa left side. Hindi ko pa sila kilala noon dahil hindi ko sila nakakasalamuha. Sobrang presko ng unit dahil madaming bintana at sa harap ng bahay ay bukirin. Sa likod naman ay may mga alagang kambing at baka na samahan mo pa ng view ng bundok. Noong dumating ako, may kadumihan pa ang unit. Dahil na din siguro sa mga unang gumamit, kaya naisipan kong maglinis ng bahay. Noong unang araw na yon, nadulas din ako sa loob ng CR. Hindi ko nalang pinansin kahit may kalakasan ng bagsak ko. Mag-aalas 2 na ng hapon nung ako ay matapos na sa paglilinis. Hinayaan ko munang nakabukas ang bintana dahil sa aliwalas na dulot ng liwanag at simoy ng hangin. Nakatulog ako sa pagod sa biyahe at paglilinis. Bandang alas 5 na nung ako'y nagising. Ang gumising sa akin ay yung mga alulong ng aso sa kapitbahay. Saktong alas 5 sila umalulong pero hindi ko nalang pinansin. Kung bakit? Dahil unang araw ko pa lang naman nun. Dali-dali ko nalang sinara ang lahat ng bintana at pinto. Hindi ko nalaman na ito pala ang hudyat na may mga mangyayari sa mga susunod na linggo. Alas 2 ng hapon ang out ko sa opisina. Mga bandang 2:30 p.m. Nasa bahay na ako. Sa tuwing sasapit ng 5 p.m, umaalulong ang mga aso. Walang palya ang kanilang pag-alulong sa tuwing papatak ang 5 p.m. Pero hindi ko pa din pinansin yun. Sa ikalawang linggo ko ng pagstay sa lugar, Sabado, August 14, alas 9 ng umaga ako nagising. Mabilis akong bumangon para buksan ang lahat ng bintana. Pati sa kabilang kwarto ay binubuksan ko na din. Dahil wala naman akong gagawin, naisipan ko maglaba ng mga damit. Pagkatapos ay naglinis ng bahay. Noong ako'y natapos na sa gawaing bahay, ay naisipan kong pumasok ng kwarto dahil nandoon ang sikat ng araw. Sun-kissed skin, kumbaga, pag nag-selfie. Kaya naisipan kong mag-selfie sa loob ng kwarto. Umupo ako saglit sa kama. Nakaharap ako sa pinto at nagbukas ng phone. Pagbukas ko ng camera ay tumambad sa aking likuran ang isang itim na imahe ng isang babaeng nakabelo. Itim lang ang makikita sa kanya. Bigla akong ibinaba ang aking cellphone at napalingon ako sa likod. Napa-sign of the cross na lang ako pagtapos nun at lumabas sa sala para doon magpalipas ng oras. Dahil wala akong kaklose pa sa lugar, ay sa bahay pa din ako nagstay ng buong araw. Simula noon, ay laging nakabukas ang ilaw kahit matutulog na ako. Hindi na din ako makakuha ng mahimbing na tulog. Lagi na din ako nakatalokbong at nagdadasal bago matulog. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na nakita yung babaeng itim. Wala din akong pinagsasabihan dahil iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yon at ayoko manakot ng iba na nakatira doon. Dahil 5 a.m. ang start ng work ko, 3:30 a.m. gumigising na ako para mag-prepare bago pumasok. Malaki ang CR sa unit. Parang isang buong kwarto na siya sa laki. May sariling space para sa shower, space para pagdumi, space para sa lababo. Noon pa lang naisipan ko nang ihawi yung shower curtain sa dulo para kita ko yung buong CR. May kataasan din ng shower curtain, siguro mga nasa 5'10" to 6 feet. Pagkatapos ko maligo, lumabas na ako ng CR. Bago ako lumabas, nakagawian ko na lumingon bago isara ang pinto. Paglingon ko, ay tumambad sa akin ng isang noo ng lalaki sa likod ng shower curtain. Dali-dali kong sinara ang pinto. Kinilabutan ako dahil ang taas ng shower curtain para maaninag ang noo ng isang lalaki. Ako ay nagpakalma at hindi nagpakita ng sign ng pagkatakot. Binilisan ko ang aking pagbibihis. Gumaan ang aking loob nung ako'y sumilip sa labas at nakita ko na nandoon na yung van na magsusundo sa akin papuntang opisina. Noong kami ay papunta sa opisina, naisipan kong kausapin ng driver para magtanong tungkol sa lugar. Ang nabanggit niya ay wag daw ako magpapaabot ng 9 p.m. sa labas bago ako umuwi. Nasabi niya din na mga kasamahan ko sa staff house ay umaalis ng 12 ng madaling araw, kaya ako na lang ang natitira doon pagdating ng 1 a.m.
Naihatid na ako sa opisina at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Bago ako umuwi galing sa opisina, minabuti kong dumaan sa simbahan para bumili ng insenso. Pag-uwi sa bahay, ay inisip ko kung makakabuti ba talaga ang pag-insenso, lalo na kung sila naman ang nauna sa lugar. Kaya itinabi ko na lang ang nabili ko at nagdasal na wala nang mangyayari sa susunod. Lumipas ang ilang linggo, wala na ako na experience ng kababalaghan. Naging ka-close ko na din ang mga nasa ibang unit, kaya nagbibigay na kami ng mga lutong ulam. Not until nung last week ko sa pagstay sa staff house. Around 10 or 11 p.m., nasa kwarto na ako nang may kumakatok sa pinto. Rinig na rinig ang tunog ng pagkatok dahil screen door muna bago ang main door. Kaya kumakalabog talaga na parang hinahampas na yero ang tunog. Sa kadahilan ng inaantok na ako noon at sobrang late na, hindi ko na lang nilabas. Inisip ko na lang na baka aabutan nila ako ng pagkain na niluto nila at maisip nila na dahil walang sumasagot ay nakatulog na ako. As usual, gumising ako ng 3:30 a.m. para mag-prepare. Nasundo at pumasok ako sa opisina. Nakita ko yung mga kapitbahay ko doon na lalaki at babae na nakatira sa second floor sa right side. May pinag-uusapan sila bago ko sila malapitan. Tinanong ko kung bakit sila kumakatok kagabi. Nag-sorry din ako kasi inaantok na ako kaya hindi ko na sila nalabas. Nagtaka sila dahil hindi naman daw sila kumakatok kagabi. Bigla akong kinabahan at nagtanong kung sino yun. Tinanong naman niya ang ka-roommate niyang babae pero hindi naman daw siya kumatok. Yun ang hudyat para magkwento yung lalaki na nung gabi ding iyon, mga bandang 10 or 11 p.m., habang siya ay naliligo ay may biglang sumigaw ng, "Hoy!" Malapit sa CR nila. Ang kwarto nila ay nasa second floor kaya iisipin mo talaga kung sino ang gagawa nun sa hating gabi. Sa kaba niya ay bago niya iwan ang babaeng ka-roommate ay binuksan niya lahat ng ilaw sa bahay nila. Mga around 12 a.m., nagising ang babae para mag-prepare papasok sa opisina. Nagtaka naman siya pagkagising niya dahil nakapatay lahat ng ilaw sa unit nila. Pinagalitan niya pa yung kasama niyang lalaki dahil bakit daw iniwang patay lahat ng ilaw. Sagot naman ng lalaki na iniwan niyang bukas lahat ng yun bago siya umalis dahil may sumigaw sa kanya habang naliligo siya. Kaming tatlo ay kinabahan dahil magkakasunod ang nangyari sa amin sa iisang gabi lang. Naisipan naming i-report ito sa manager namin. Hindi ko na alam kung ano ang sunod na nangyari dahil last week ko na yon at pabalik na ako sa Manila. Dumaan muna ako sa simbahan para magdasal at maiwan man kung ano ang pwedeng sumama sa akin. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat. Grabe naman tong kwento na to, AJ. Ang hirap din ng lagay mo kasi syempre nandun ka para mag-work kaya in essence parang you're forced to stay in a space na sabihin nating haunted, no? Sana malaki ang sweldo mo, AJ. I think pare-parehong nakakatakot yung mga instances. Yung babae sa cellphone, yung forehead ng matangkad na lalaki, kahit yung mga na-experience ng mga kapitbahay mo na nakakatakot. Pero parang playful lang lahat and not really scaring you. But still, very intrusive pa din sa personal space. Impressed din ako na hindi ka nag-insenso with that thought na nauna naman sila sa lugar na yan. Laking campfire ka nga. We have some comments from previous episodes na babanggitin natin dito sa ating segment called The Camper Shoutouts. Ayan, episode 222 sa stories ni Russ, Cherry, and Edie. Sabi ni Yong V, grabe na ang pagka-obsessed ko pakinggan ng bagong episode kahit 11:52 p.m. na at the moment. Pampatulog ko na. Pero after I listen to the episode, hindi na ako inaantok. Mag-pray na lang ako. Good night. Thank you. Thank you, Young V. Good night. Sonates, sabi niya, Cam Master, the ads is not it. Okay lang po sana but the softness of your voice and the loud banging volume of ads do not match well. I usually listen to you in 40 to 50% volume.
Oh, that's so specific. Thank you, Sonates. Yeah, hindi nga hindi nga yata match yung yung boses ko dun sa hinihingi ng ad, no. So parang feeling ko kailangan kong ibahin yung ad na yun ng Bingo Plus. Salamat pala sa Bingo Plus. So, siguro sabihin natin na I would like to talk about Bingo Plus. It's the first on ganun ba? Kailangan kong uminom ng Red Bull para dun. Uy, not sponsored. Sabi naman ni ML, hi, buti lang na-discover ko tong podcast mo. New fan here. Pinapakinggan ko to, lalo na sa hapon dahil nakakaantok dito sa office. At ang dami ko ring baon na story. Gusto ko rin mag-share soon. Oh, hello ML. Welcome to the podcast. Salamat sa pag-ambag mo. Very soon, naabangan natin yan. Sabi ni Sarsha, I don't know how to pronounce it. Hi, Camp Master. Been listening to your podcast since 2021. Always a kudos to your narration and special effects. More episodes to you. Thank you, Sarsha. Maraming salamat sa pakikinig mo sa atin since 2021. Sa episode 223 naman, sa mga kwento ni Anne, Ross, and Berfi, sabi ni Spotty Friends, ang cute ng pangalan, Spotty Friends. I'm a new listener here, just finished the last 15 episodes. Ngayon, listening to the first episode while waiting for the new one. Oh, cute. Thank you. Welcome here. Miguel Bacuetes says, grabe naman yung story ni Breffy mula 2021. Till now, ito yung pinaka-same experience ko sa old house namin sa Catbalogan. Summer. Pero mga display yung naglalaglagan from 12 to 4 ng hapon. Wow, may oras pa talaga kung kailan magsha-siesta ka, Miguel. Thank you so much sa pag-drop by mo sa comment section. At sana makapagkwento ka soon if you wish, no? Thank you. Quatro says, ang angas ng sound design so much. Ayan, maraming salamat yan sa ating mga producers at sa aking manager, podcast manager sa The Pod Network. Justin Dima Api. Not sure if napalit ka ng mic, but your narration is much crisper and more clear. Sound effects is chilling, especially yung footsteps. I have several mics that I use kasi, so sometimes I work remotely and I have to travel with a much lighter mic than the one I have at home. So yun, minsan mas maganda yun nasa bahay. Waffle.gt says, maganda yung may sasalubong sa'yo pag uwi mo, but yung worst siguro is yung hindi matapos-tapos na pagkaayos ng gamit. Yeah, that's what happened. Dun sa story na yun, yung may nagmo-move. Ano bang term doon? Nagmo-move ng mga gamit, ng mga furnitures. Yun yung nakakainis na parang, what's that? I can see that. Gio says, parehas tayo ng experience, Russ. Kapag may high fever, the spiders, yung nahuhulog, may mga naglalaban sa dreams mo. Nagsasalita din ng biglaan, hysterically. Wow. Okay. Well, yeah, fever dreams happen. So, next time you have that, just, maybe log it in your dream book. That's okay. It happens. It's really nothing out of the extraordinary. So, yeah, that's what I'm saying. Thank you, Gio. And last but not the least, we have a special guest that would like to say hello sa inyo. Pakinggan natin siya. Hello campers, this is Iggy and you can call me as the Junior Camp Master. Kumusta na kayo? I hope everyone's okay. I just want to ask all of you to continue listening to Philippine Campfire Stories and enjoy the stories we all share with each other. Remember to be kind to each other. Bye! There you go. That's Iggy. That's my nephew. He wanted to record himself for the podcast episode. So, kaya ayan. Gusto niya mag-hello sa inyo. Hello daw. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mong marinig ang name mo at ang mga sinasabi mo sa buhay, ay mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search mo ang Philippine Camper Stories
At sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode na ito? At babasahin ko ang mga mapipiling sagot sa mga susunod na mga episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Yan naman, see you sa next shoutout! Dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsa ng pagkainip mo at medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation. Daanan mo lang yung PayPal account natin for your tips. Search earlm.work@gmail.com over at PayPal. You can also check out the episode show notes for the link. Or better yet, go to our Patreon page. Magpunta ka lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating mga full video podcast agad-agad. For as little as $1 to $5, you can check out all those videos that we have in Patreon. Kaya try mo na! Kung gusto mo namang makapanood ng libre lang, ay magpunta ka sa YouTube at hanapin ang Philippine Campfire Stories. At nandoon ang mga previews ng mga video episodes natin. Mag-subscribe ka na din kasi libre lang yun. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. Anyway, panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.